Ang mayaman kong asawa. 2,361 paglalayag sa dagat ng kalawakan. Ang mga bunga ng Green Spirit Tree ay naglalaman ng napakalaking espiritual na enerhiya. Higit pa rito, ang antas ng kadalisayan ay mas mataas pa. Matapos tunawin ni Qin Yu ang mga prutas na ito, ang karamihan sa kanyang mga panloob na organo ay ganap na lumaki. Ang rate ng pagkumpleto ng buong banal na katawan ay umabot sa higit sa 70%. Sa isang pag-iisip, lumitaw siya sa kontinente. Direkta siyang sumuntok, at ang lakas ng kamao ay agad na tumama sa tuktok ng bundok sa kanyang harapan. Subukan ko. Si Juwo ay curious na sumugod at sinuntok ang katawan ni Qin Yu. Hindi umiwas si Qin Yu at hinayaan ang kamao na tumama sa kanyang dibdib. Ang mga kalamnan ay direktang nanginginig sa 70%-80% ng nakakatakot na lakas. Ang natitirang lakas ay umikot sa kanyang katawan at hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Hinawakan niya si Juwo, at hindi makawala si Juwo kahit anong pilit niya. F-sick, nakakatakot ang lakas mo. Mukhang hindi ka pa gumamit ng espiritual na enerhiya. Si Juwo ay parang nakakita ng halimaw. Nararamdaman ko na ang aking buong lakas na suntok ay maaaring lumampas sa pinaghihigpitang kapangyarihan ng landas ng langit. Binawi ni Qin Yu ang kanyang kamao at seryosong sinabi. Ang glazed holy body ay katumbas ng pagkompress ng magulong kapangyarihan sa sukdulan. Ang parehong buto ay maaaring tumanggap ng napakaraming espiritual na enerhiya. Nangangahulugan ito na ang kadalisayan ng espiritual na enerhiya ay nakompress sa isang napakataas na antas, at siya ay may walang kapantay na kalamangan anuman ang paglulunsad ng isang pamamaraan o pagsali sa isang direktang sagupaan ng espiritual na enerhiya. Ang kasalukuyang Qin Yu ay umasa sa lakas ng glazed holy body upang direktang makapasok sa Saint Realm sa lakas ng ika-4 na baitang. Bigla niyang napagtanto na kung ito man ang nakamaskara na babae sa siyam na buhay, ang masamang tagapaglipol, si Teng Zisho, o kahit na Immortal Crane, si Liu He, si Shio, o kahit si Din Lei, lahat sila ay magbubukas ng isang malawak na bangin pagkatapos ng pagdating ng ginintoang edad. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangunawa sa mga patakaran ng Dao Technique, kaya naman magkakaroon ng mga nakakatakot na Tribulation Transcending Stage Cultivator sa Degenerate Age tulad ni Wu Ji. Karamihan sa kanila ay hindi nauusad pa pagkatapos nilang tumuntong sa Tribulation Transcending Stage. Halimbawa, kapag bumaba na ang ginintoang edad, ang babaeng nakamaskara ay tiyak na lalampas sa Tribulation Transcending Stage sa isang hindi magagapi na paraan at wawakasan ang lahat. Ang bawat tao'y maghahanap ng landas upang makapasok sa Imperial Immortal doon, at mahahanap nila ang landas sa pamamagitan ng paggalugad sa kanilang sarili. Qin Yu. Ang singsing ng somero ay kailangang ayusin din. Ang buong singsing ng somero ay nasa bingit ng pagbagsak. Nag-aalalang sabi ni Elder Guai. Hindi naging madali para sa singsing ng somero na mabuhay matapos matiis ang kapangyarihan ng kapigatian. Sige. Ngayong mayroon na tayong somero chi ni Jiyo, ayusin natin ang usaping ito ngayon. Tumanggo si Qin Yu. Nang umatake si Yun Jilan, natuklasan ni Qin Yu na hindi mabilang na mga spatial layered shadow ang lumitaw sa paligid ng somero ring at inilihis ang malaking halaga ng enerhiya, na nagpapahintulot sa ring na makaligtas sa nakakatakot na pag-atake. Naka-cross-legged siya sa lupa at binuksan ang garapon na nakaimbak ng somero chi. Ang maputlang dilaw na somero chi ay naanod sa espasyo na parang ginto at sinipsip sa singsing ng somero. Sa isang iglap, hindi mabilang ang way of space na nagpabalik-balik na parang mga sinulid na berda, dahan-daang inaayos ang sirang espasyo. Ang malungkot na banal na mata ni Qin Yu ay tumitig sa ebolusyon ng mga spatial na panuntunan, mula sa pagkawasak hanggang sa muling pagsilang. Ang kasalukuyang QU ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa nakakatakot na pagkonsumo ng enerhiya ng malungkot na mata ng Diyos.
Patuloy na sinubukan ng mga kamay ang ebolusyon ng mga spatial na pagsusuri na kanyang naobserbahan, at hindi mabilang na maliliit na spatial phantom ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Siya ay ganap na nahuhulog sa pag-unawa sa daan ng kalawakan. Sa pagpasok ng hindi mabilang na halaga ng Somero Chi, ang Somero Ring ay direktang nakabawi at muling isinilang. Sa sandaling ito, ang kanyang malungkot na banal na mata ay lubos na naisaaktibo. Sa mundo ng mapanglo na banal na mata, hindi mabilang na mga layer ng espasyo ang nabuo ang mga spatial na panuntunan ng mundong ito. Ang mundo ng Somero ay nasa loob, at ang labas ay ang mundo ng purgatorio. Sa ibaba ng purgatorio ay may iba't ibang mga low-dimensional na espasyo, kabilang ang halimaw at ghost realms. Sa itaas ay ang banal na rehiyon na sumasaklaw sa lahat ng mundo. Wala siyang maobserbahan sa itaas. Gayunpaman, malabo niyang nararamdaman ang pagkakaroon ng mas mataas na layer ng espasyo. Ang mga kamay ni Chinyu ay marahang dumampi sa mga gilid ng Somero. Ang hindi mabilang na way of space ay bahagyang nakikita sa kanyang mga kamay. Sa patuloy na pagtawag sa kalapit na gilid ng Somero, at sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat, ang katawan ni Chinyu ay dahan-daang sumama sa Somero. Chinyu. Natarante si Juwo at gusto siyang hilahin pabalik. Huwag kang mag-alala, tila pumasok siya sa isang uri ng space comprehension realm. Marahil ay nagkaroon siya ng kaunting epiphany habang inaayos ang singsing ng Somero. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay talagang napakahalaga. Pinigilan ni Elder Guai si Juwo. Naramdaman na lamang ni Chinyu ang paglubog ng kanyang kaluluwa sa kalawakan. Sa isang iglap, 12-12 ng eroplano na ang kanyang nalakbay. Nakita niya ang pinanggalingang eroplano ng lahi ng halimaw at ang spatial plane ng Holy Region. Ang pakiramdam na iyon ay hindi kapani-pani walang misteryoso. Gaano man kabilis ang isa, imposibleng maglakbay sa napakaraming eroplano sa isang iglap. Ang singsing ng Somero ay isa pang mundo na nilikha ng spatial na makapangyarihang realm cultivator. Ang mundong ito ay may sariling mga patakaran. Ginamit ni Chinyu ang kanyang malungkot na banal na mata upang obserbahan ang proseso ng pagbagsak at muling pagsilang nito at naunawaan ang isang napakahalagang paraan sa panahon ng proseso. Ito ba ang proseso ng pagsulong mula ika-4 na baitang hanggang ika-5 baitang? Ito ang unang pagkakataon na naunawaan ni Chinyu ang napakagandang pakiramdam. Pagkatapos noon, isang hagdan na patungo sa langit ang lumitaw sa kanyang harapan, at dahan-dahan siyang umakyat. Siya ay kasing liit ng isang butil ng alikabok sa hagdanan patungo sa langit. Sa ibaba ng hagdan ay isang walang hangganang karagatan, at sa itaas nito ay isang karagatan ng way of space. Nararamdaman niya ang mas matinding spatial rules dito. Habang naglalakad siya sa hagdanan patungo sa langit, isang pakiramdam ng takot ang kusang bumangon. Para siyang naglalakad sa landas ng langit at lupa. Ang nakapalibot na karagatan ay maaaring lumunin siya kung ang mga alon ay bahagyang mas malaki. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay umakyat na rin siya sa taas. Isang napakalaking estatwa ang nakapatong dito. Kahit anong pilit ni Chinyu, hindi niya makita ng malinaw ang kanyang mukha. Iniabot niya ang isang kamay sa pinakamalayo, na may nakakabighaning spatial power na umaagos sa loob nito. Lumapit si Chinyu sa taong iyon, at sa kanya lang napagtanto na unti-unting yumuko ang kanyang katawan habang umaakyat sa hagdanan patungo sa langit. Kanina lang, makakagapang siya dito at may pasok ang kamay na iyon. Ang kanyang katawan ay tila sinipsip sa kamay ng estatwa ng hindi mapigilan, at ang kanyang ulo ay idiniin sa kamay. Sa isang iglap, tila naramdaman niyang naglalayag siya sa spatial chi sa isang karagatan, at ang kanyang kaluluwa ay ganap na naglalayag dito. Sa isang pag-iisip, ang spatial chi ay nagbago sa isang bagong espasyo at isang spatial na espada. Kailangan lang niya ng pag-iisip para magamit ang spatial power.
Ang kanyang dalawang kaluluwa ay tahimik na nakatayo sa lugar, at pagkatapos ay ang pinagmulan sa pagitan ng kanyang banal na pakiramdam ay dahan-daang natunaw. Ang ginto at itim na pinagmulan ay dumaloy sa ilog at dahan-daang sumanib sa ilog. Hindi. Biglang iminulat ni Qin Yu ang kanyang mga mata, at ang soul-shattering golden radiance ay nawasak. Kasabay nito, ang itim na Qin Yu's Soul Torment Mind Technique ay halos magkasabay din na naglaslas, at ang kanyang pinagmulan ay agad na bumalik sa kanyang tunay na katawan. Naramdaman ni Qin Yu ang kanyang sarili na umiikot sa isang iglap at pagkatapos ay bumalik sa Sumeru Ring. 2362 Divine Sense Restriction. Sa huling sandali, tila nakarinig si Qin Yu ng galit na galit. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Qin Yu. Kakapili lang niya pero hindi siya sigurado kung tama ito. Sa dagat na iyon ng Path of Heaven, kung mag-iiwan siya ng marka ng kaluluwa, maaari niyang i-activate ang kapangyarihan ng mga spatial na panuntunan sa loob ng isang partikular na saklaw. Kasabay nito, maaari rin niyang gamitin ang spatial na kapangyarihan upang pasiglahin ang kanyang katawan. Ito ang tanda ng isang ika-4 na baitang True Saint na sumulong sa ika-5 baitang. Ang markang ito ay magpapahintulot sa isa na ipatawag ang kapangyarihan ng langit at lupa sa isang pag-iisip. Katulad ni Teng Zisho, wala siyang glazed holy body ngunit maaari niyang ilabas ang kapangyarihan ng half-step heavenly might sa pamamagitan ng paggawa ng isang hakbang. Ang dahilan ay madali niyang mahiram ang kapangyarihan ng landas ng langit. Gayunpaman, ang markang naiwan ay magiging kadena na natitira sa mundong iyon magpakailanman. Ang rebeltong iyon ay naihatid na kay Qin Yu na kung siya ay yuyuko at magpapasakop, siya ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan. Sa huling sandali, isang masamang pakiramdam ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paalala ba iyon ng kanyang ama o sa kanyang sixth sense. Sa huli, tumanggi siyang magsumite. Inipon ni Qin Yu ang kanyang mga iniisip. Bagamat hindi siya sumanib sa Path of Heaven, ang kanyang karanasan sa Sea of Spatial Rules sa pagkakataong ito ay nagpalalim sa kanyang pag-unawa sa mga prinsipyo ng kalawakan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa paligid ng singsing ng Sumeru, at ang mga spatial na tuntunin na umusbong sa kanyang kamay ay dahan-daang sumanib sa mga panuntunan sa loob ng singsing ng Sumeru. Kasunod nito, ang Sumeru space ay lumawak sa isang hindi mahahalata na bilis. Ang ganitong uri ng pagpapalawak ay naging permanente. Kinakatawan nito ang kasalukuyang nakakatakot na pag-unawa ni Qin Yu sa mga spatial na panuntunan. Kung may sapat na oras si Qin Yu, makakapagbukas siya ng independenteng Mystic Realm space gaya ng ginawa ng Spatial Mighty Realm Cultivator dati. Gayunpaman, ang maikling sandaling ito ay naubos ang halos 1,000 bahagi ng magulong kapangyarihan ni Qin Yu. Kinilabutan siya nito. Maging ito ay ang mga kalamnan, mga selula, o mga buto ng kanyang glazed holy body, lahat sila ay naglalaman ng napakalaking espiritual na enerhiya. Sa isang iglap lang, naubos na niya ang napakaraming espiritual na enerhiya. Nagsimula siyang maunawaan kung bakit ang pagsulong mula ika-4 hanggang ika-5 baitang, pagsasama-sama sa mga tuntunin, at pag-trigger sa mga tuntunin ang tamang sagot. Ang kanyang landas ay tiyak na hindi gagana para sa isang ordinaryong magsasaka na gustong humiram ng kapangyarihan ng landas ng langit. Qin Yu, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Juho. Ano ang maaaring mangyari sa akin? Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Juho, hindi maiwasan ni Qin Yu na makaramdam ng init sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na sila ni Juho ay bubuo ng isang life and death na pagkakaibigan na tulad nito mula sa mga kakilala lamang. Kumusta si Changmang at ang iba pa? Nag-aalalang tanong ni Qin Yu. Wala pa rin silang malay. Parang pinigilan ng kapangyarihan ng kabaong ang mga kaluluwa nila. Wala man lang pagbabago. Mukhang nag-aalala rin si Elder Guai. Sinubukan niya ang ilang pamamaraan nitong mga nakaraang araw.
Binigyan pa niya sila ng heavenly deity pills, ngunit pagkatapos na makapasok sa kanilang katawan ang mga tabletang nagpanumbalik ng kapangyarihan ng kaluluwa, karamihan sa kanila ay inagaw ng Divine Sense Restriction, ANES. Habang sila ay nag-uusap, nakita nila ang mga hitsura ng sakit na lumitaw sa mga mukha ng kapatid ni Shimen at ng iba pa. Parang may nangyari sa katawan nila. Sa isang sweep ng Divine Sense sa kanila, natuklasan ni Chinyu na bahagyang nanginginig ang Divine Sense Restriction na itinakda ng Holy Region. Demon Eat. Sa ilalim ng pagsupil sa Coffin of Nine Lifetimes, paano na isaaktibo ang Divine Sense Restriction? Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Marahil ay narito ang banal na anak ng pamilyang G. Ang tanda ng pagbabawal ng Divine Sense ay nilikha ng mga ninuno ng pamilyang G. Mas epektibong makokontrol ng bloodline ng pamilyang G ang pagbabawal ng Divine Sense. Kung darating ang banal na anak ng pamilya G, maaaring hindi na masugpo ng kabaong na ito ang pagbabawal ng Divine Sense. Medyo alam ni Elder Guai ang tungkol sa mga paraan na ginagamit ng Holy Zone para kontrolin ang mga kriminal, kaya halos mahulaan niya kung ano ang nangyayari. Paano nila nalaman ang lokasyon natin? Pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Sa kanyang kapangyarihan ng kaluluwa, hindi maaaring sumunod sa kanya ang iba. Paano natuklasan ng mga tao mula sa Holy Region ang kanilang lokasyon? Gayunpaman, hindi na siya nagdalawang isip pa. Ang singsing ng Somero ay kumikislap at nawala. Pagkatapos maglayag sa dagat ng kalawakan, ang daan ng kalawakan ni Chinyu ay naging mas dalisay. Sa ilang paglukso lang, mahigit 10 eroplano na ang nalampasan niya. Pub Future Ads. Pagkatapos ay umabant siya sa buong bilis. Sa sandaling ito, ang bilis ng kanyang katawan ay mas mabilis pa kaysa sa ilang mahiwagang artifact. Habang sumusulong siya, inalis niya ang hindi mabilang na magulong chi ng langit at lupa, at pumasok ang mga ito sa kanyang katawan. Ang walang bakas na immortal na kasulatan ay patuloy na umiikot sa kanyang katawan. Ang kanyang glazed holy body mismo ay isang napakalalim na hukay. Pabigla-bigla nitong sinisipsip ang lahat ng mahahalagang enerhiya sa katawan nito, bilang karagdagan sa napakagandang Trachelas Immortal Scripture. Kasama ng kanyang magulong katawan, maaari niyang makuha ang anumang mahahalagang enerhiya ng direkta ng walang labis na pagsasaalang-alang. Ang buong landas na tinahak niya ay parang black hole, at ang lahat ng espiritual na enerhiya ay agad na naubos. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ikawalong antas ng purgatorio. May hinahanap siya. Si Uncle Ling, ang taong may napakataas na paglilinang ng kaluluwa sa tabi ng masamang tagapaglipol, ay ang tanging tao na direktang makapasok sa Ghost Mansion Mystic Realm. Ang kanyang paglilinang ng kaluluwa ay mas mataas kaysa kay Chinyu. Si Chinyu ay malamang na hindi siya makakapareha kung hindi dahil sa kanyang napakalakas na Divine Sense. Sa pinakamataas na tuktok ng bundok ng ikawalong antas, ang masamang tagapaglipol ay nakaupo na nakakross sa pag-atres. Samantala, binabantayan siya ni na Uncle Ling at Ling Euro. Tito Ling. Gumalaw ang katawan ni Chinyu, at nauna na siyang dumating sa kanilang dalawa. Ang iyong paglilinang ay naging mas malakas. Gulat na sabi ni Ling Euro. Hindi man lang niya naabutan ang bilis ni Chinyu. Anong problema? Tanong ni Uncle Ling na nakakunot ang noo. Mayroon ka bang paraan para i-undo ang Divine Sense Restriction ng Holy Region? Dalubhasa ka sa Way of Soul. Gusto kong malaman kung mayroon kang anumang mga solusyon. Iniabot ni Chinyu ang isang bote ng Heavenly Deity Pills. Hindi ito kinuha ni Uncle Ling at umiling. Ito ay isang paraan na ginagamit ng banal na rehiyon upang kontrolin ang mga kriminal. Walang sino man ang lumaban dito sa loob ng 3 o 4 na Path of Heaven na taon sa nakaraan. Ano ang iniisip mo na kaya ko itong lutesin? May paraan ba? Medyo nawala si Chinyu. Ang taong si Shimen ay nagbuwis ng kanyang buhay upang iligtas ay mamamatay sa kanyang harapan.
Kalimutan mo na ito. Ang Divine Sense Restriction na iyon ay nilikha ng isang maliit na kagustuhan ng One Life Immortal Emperor ng pamilya G. Maliban kung mayroon kang kalooban na malapit sa Immortal Emperor, hindi ka magkakaroon ng anumang pagkakataon na alisin ang Divine Sense Restriction. Umiling si Uncle Ling. Sa ngayon, dapat umasa ka sa Coffin of 9 Lifetimes para sugpuin ang Divine Sense Restriction. Gayunpaman, kung may lumitaw na may ancestral bloodline ng G family, hindi mapipigilan ng kabaong iyon. Naikuyom ni Qin Yu ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Hindi niya akalain na ang Holy Region ay magiging ganoon kalaki. Para sa kapakanan ng mga kriminal na ito, nilinaw pa nila ang kalooban ng Immortal Emperor sa isang Divine Sense Restriction. Maaari kang pumunta. Hindi kita matutulungan. Ito ang landas ng paglilinang, at karaniwan ang paghihiwalay. Napabuntong hininga si Uncle Ling. Sa sandaling ito, ang lahat ng nasa Somero Ring ay muling nagpakawala ng masakit na daing. Maaari nilang malaman ang aming lokasyon. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay lubhang nagbago. Sa paggalaw ng kanyang katawan, nawala siya. Nakakatakot na spatial technique. Gayunpaman, mukhang hindi ito sumanib sa Path of Heaven. Paano niya magagamit ang spatial spell ng napakadalas? Tanong ni Ling Euro na may pagkamausisa habang pinapanood si Qin Yu na umalis. 2,363 banal na anak ng pamilya G. Ang batang ito ay nilinang ang glazed holy body. Sa pagkamit ng gayong mga tagumpay sa murang edad, maaari siyang maging isang sumisikat na bituin sa magulong mundong ito kung mabubuhay siya. Tumingin si Uncle Ling sa direksyon na iniwan ni Qin Yu na may komplikadong ekspresyon. Mula sa unang pagkikita nila noong mahina siya hanggang noong sabay silang pumasok sa Ghost Mansion Mystic Realm at ngayon. 3 beses silang nagkita. Sa bawat pagkikita nila, tila nakakatakot ang pagtaas ng kanyang lakas. Sa ngayon, sa harap niya, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong atakihin siya. Kuwait. Sa Solitary Cloud City, isang grupo ang nakaupo sa Moon Listening Pavilion. Sa pagkakataong ito, mas marami pa ang tao sa main hall ng Moon Listening Pavilion. Pagkatapos ng nakaraang pagkatalo, nagpadala ang banal na rehiyon ng isa pang grupo ng mga tao. Tumayo sa gitna ang isang binata na may itsurang kabataan. Siya ang banal na anak ng pamilya G, si Jiao. Ayon sa pagbabawas ng elder ng pamilya G, ang Golden Path of Heaven Chi ay malapit ng bumaba, at lahat ng Path of Heaven suppressions ay malapit ng mawala. Maraming nakatagong makapangyarihang realm cultivator ang maaaring lumitaw sa purgatorio, kaya ang mga nakatataas ay sumang-ayon sa mga kondisyon ni Hua Tian at hiniling sa kanya na ibigay sa atin ang mga coordinate ni Qin Yu. Pagkarating ni Jiao sa Holy Region, agad siyang nagtipon ng mga tao para sa isang talakayan. Ang 5 Emperor Coins ay ang pinakamataas na kayamanan ng pamilya G. Talaga bang ibibigay natin ito sa monghe na ito? Ang pinakamataas na kayamanan na ito ay isang napakahalagang buhay kahit para sa ating siyam na pamilya. Tila hindi nasisiyahan si Ni Wuxiao sa desisyong ito. Kahit nahatiin ito ng pantay ng siyam na pamilya, ito ay magiging napakalaking gastos. Ang mga sikreto ng 5 Emperor Coins ay hindi isang bagay na mauunawaan ni Monk Hua Tian. Tanging ang mga tao sa aking pamilya ang makakapag-activate ng ganoong kayamanan. Kapag naayos na natin ang usapin ni Qin Yu, natural na mahahanap natin siya para maibalik ang 5 Emperor Coins. Kalmado ang itsura ni Jiao na para bang pinlano na niya ito. Ngunit kahit na mahanap natin si Qin Yu, at kung gumaling siya, wala tayong magagawa sa kanya. Malamang na makakatakas siya sa ilalim ng pagkubkob gamit ang kanyang kasalukuyang lakas maliban kung gagawa tayo ng ganap na hakbang. Gagamitin ba natin ang buhay ng isa pang Tribulation Transcending Stage Cultivator para salakayin siya? Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yan Yunfan nang maisip niya ang lakas ni Qin Yu.
Hindi niya inaasahan na ang walang kwentang kaayusan kanina ay masisira ng sapilitang kapigatian ni Shimen. Huwag kang mag-alala. Ang paghihigpit ay ginawa mula sa isang maliit na tipak ng kalooban ng Immortal Emperor. Mayroong 10 tipak ng kalooban sa katawan ng batang babae na iyon, at ang linya ng dugo ng pamilyang G ay maaaring magpasabog ng kalooban na iyon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay makuha si Jiyu nang hindi siya sinasaktan. Siguro kung ang ninuno ng pamilyang G ay nag-set up ng Ichuan Line Jiyu na sword. Ipinatong ni Jiao ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at ipinaliwanag ito sa mga pangunahing miyembro ng Holy Region sa mahinahong boses. Ang pamilyang G ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay may pinakamahabang kasaysayan, at ang kanilang mga pangunahing miyembro ay karaniwang hindi lilito. Ang pagpapadala ng banal na anak dito sa pagkakataong ito ay nangangahulugan na sineseryoso nila ang bagay na ito. 10 patak ng kalooban. Kapag ang paghihigpit sa kalooban ng Immortal Emperor ay sumabog, tiyak na mamamatay si Chinyu. Bakas sa mukha ni Yoshi ang sobrang saya. Hindi na siya umaasa na kaya niyang patayin si Chinyu ng mag-isa. Makontento siya kung mamamatay si Chinyu. Hindi pantay ang pagtrato ng banal na rehiyon sa lahat ng kriminal. Tanging ang mga may malaking potensyal ang magkakaroon ng higit pang mga paghihigpit, at hindi ang mga walang potensyal na mga ordinaryong paghihigpit lamang ang gagamitin upang hindi masayang ang mahalagang mga paghihigpit sa Immortal Emperor, RAVS. Nagpadala ang pamilya yon ng isang tao na maghahatid ng Traversing Divine Map. Kapag naipadala na sa akin ni Huatian ang lokasyon, maaari na akong direktang pumunta sa paligid ng Chinyu. Makokontrol ko ang aking kapangyarihan upang ang Immortal Emperor ay sumabog lamang sa kanyang dagat ng kamalayan at hindi masaktan si Jiyu. Tila isang bagay na napakakaraniwan ang pinag-uusapan ni Jiao. Naka-cross-leg si Chinyu at nagsimulang i-circulate ang kanyang Trachealus Immortal Scripture. Gumawa siya ng isang hand seal gamit ang isang kamay, at ang hindi mabilang na mga hibla ng magulong chi ay nawala sa kalangitan. Unti-unting nabuo ang isang higanteng compass. Ito ang paraan ng pagbawas sa walang bakas na walang kamatayang kasulatan. Ang 5-element at 8-trigram technique. Dahan-daang itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tiningnan ang mahinang liwanag na inilabas ng compass. Ang mga ilaw na iyon ay naglalaman ng hindi mabilang na mga piraso ng impormasyon. Katulad ng Great Expansion Divine Technique, ang teknik na ito ay isang prediction at deduction technique. Inilagay niya ang lahat ng may katuturang impormasyon sa kanyang banal na kahulugan sa kumpas at pagkatapos ay ginamit ang pamamaraan upang maghinuha. Ang banal na pakiramdam ni Chinyu ay natupok sa isang nakakatakot na bilis. Sa kabutihang palad, ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng banal na kahulugan ay walang kapantay na masigla. Sa mundo ng kanyang malungkot na banal na mata, isang napakadilim na kapangyarihan ng mga panuntunan ang nakalok sa kanyang kaluluwa na parang isang kadena. Hindi niya ito mapapansin kahit na sa kanyang desolated na divine ay kung ang kanyang 5-element 8-trigram technique ay hindi nagdedos ng abnormality. Ito ang kapangyarihan ng Great Expansion Divine Technique ni Huatian. Naramdaman ni Chinyu ang kapangyarihang kumukonekta sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at agad na naging hindi mapapantayan ang kanyang ekspresyon. Tila hindi siya sinasadyang natunton ng mga tao ng banal na rehiyon. Naglakbay siya sa daan-daang spatial planes kaya walang makakasubaybay sa kanya. Gayunpaman, ang paghihigpit ng banal na pakiramdam na iyon ay hindi mapakali na parang may nagtangkang magpasabog sa kanya. Ngayon, tila matagal nang nakalok ang kanyang posisyon. Ang kanyang palad ay marahang hinawakan ang kapangyarihan ng mga patakaran. Kumikislap ang liwanag sa kanyang kamay, ngunit nabigo siyang ipakita ang kapangyarihan ng mga patakaran. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Kasama na sa kakayahang ito ang kapangyarihan ng mga patakaran na hindi niya lubos na naiintindihan.
Ipinagpatuloy niya ang pag-circulate ng 5 elements 8 trigrams technique. Matapos makalakam ng hindi mabilang na mga impormasyon, sa wakas ay natukoy niya ang isang lugar. Ang Asher Ridge Continent. Isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa mga mata ni Chin Yu. Anong paraan ang mayroon ang lugar na iyon upang malutas ang natitirang mga paghihigpit sa divine sense? Biglang may naisip siya. Ang scholar na iyon, ang nagpa-reincarnate sa kanya ng 3 buhay sa isang sulyap. Marahil kung mahahanap niya ang scholar na iyon, magkakaroon siya ng paraan upang malutas ang paghihigpit na ito ng banal na pakiramdam. Nagliwanag ang pag-asa sa puso ni Chin Yu. Sa isang galaw ng kanyang katawan, nakatalon na siya palabas. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Asher Ridge Continent. Sa mystic realm ng Asher Firmament Sect dati, nakatayo si Chin Yu sa kawalan. Ang dating mystic realm ay matagal nang nawala. Ginamit niya ang kanyang malungkot na banal na mata upang suriin ang lahat ng mga tanikala ng mga patakaran, sinusubukang hanapin ang pasukan sa mystic realm. Ngunit anuman ang mangyari, hindi niya maramdaman ang panloob na chi na iyon. Nilaybot ni Chin Yu ang buong Asher Ridge Continent ngunit wala pa rin siyang nakitang mga pahiwatig. Tahimik siyang nakatayo sa kawalan at maingat na inalala ang lahat ng mga detalye ng 3 buhay ng muling pagkakatawang tao noon. Sa oras na iyon, tila totoo ang lahat. Sa unang paglabas niya, parang may katandaan pa siya. Ang lahat ng buhay sa 3 buhay ay malalim na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Iyon ang dahilan kung bakit naging matatag ang kanyang kaluluwa, naghahanda para sa condensation ng bead of soul. Ang reinkarnasyon ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung ang isa ay hindi namatay, paano papasok ang isang tao sa landas ng reinkarnasyon? May malabong hula si Chin Yu, ngunit hindi niya ito makumpirma. Dumating siya sa lugar kung saan dating mystic realm. Bawat kaluskos ng hangin at damo dito ay natural. Ang katawan ni Chin Yu ay biglang nagbuga ng matinding init, at ang lahat ng damuhan sa Asher Ridge Continent ay dahan-daang kumukulot. Sa some aerospace, purong vital energy ang naanod. 2,364 na nasusunog, ang lupain ng ilusyon. Muling nanambalik ang sigla ng damo. Ito ay ang panloob na chi ng espiritual na kakanyahan ng buhay. Nag-alab muli ang katawan ni Chin Yu na may mataas na temperatura, at naulit ang pag-ikot. Inulit ni Chin Yu ang mahigit 1,000 beses. Ang kanyang malungkot na banal na mata ay tumitig sa espasyong ito, pinagmamasdan ang lahat ng mga galaw. Ang pagbabago-bago ng kalawakan, ang pag-usad ng mga tuntunin, at maging ang panginginig at pagkulot ng maliliit na talim ng damo, ang lahat ng impormasyon ay lumundag sa kanyang dagat ng kamalayan na parang tidal wave. Kailangan niyang kumpirmahin ang isang bagay ngayon. Ang kanyang susunod na operasyon ay magiging lubhang mapanganib kung hindi niya ito makumpirma. Sa wakas, pagkatapos ng 10,000 paggalaw, may napansin siyang kakaiba. Sa espasyo ng mahiwagang kaharian na iyon, pagkatapos masunog ang mga damo, ang singaw ng tubig na ibinubuga ay sumanib sa mga pagbabago-bago ng spatial. Nagkaroon ng kaunting pagkakaiba mula sa labas ng mundo na mahirap makita. Hindi ito makikita ng isa kung hindi dahil sa malungkot na mata ng Diyos. Sinulyapan ni Chin Yu ang mga tao sa Sumero Ring at napansin na humihina ang kapangyarihan ng lahat ng tao sa divine sense. Na may determinadong tingin sa kanyang mga mata, humakbang siya sa lugar ng mga coordinate. Ang apoy ng banal na pakiramdam ay biglang nagsimulang mag-alab sa kanyang dagat ng kamalayan, at ang kapangyarihan ng banal na pakiramdam ng ilang dosenang beses na mas malakas kaysa dati ay sumabog sa kanyang dagat ng kamalayan. Ito ay isang bagay na gagamitin lamang ng isang tao kapag ang isa ay itinaya ang kanyang buhay. Sa ilalim ng pagsunog ng banal na apoy na iyon, sumabog ang isang nakakatakot na kapangyarihan ng banal na kahulugan. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng banal na sentido ay naging sanhi ng pagkasira ng paligid ng biglaan.
Hindi mabilang na spatial vortex ang biglang pumalibot sa Asher Ridge Continent, at daan-daang spatial overlapping shadow ang agad na lumitaw sa espasyo ng Asher Ridge Continent. Bakas sa mukha ni Chinyu ang sakit. Ang 10 ulit na pagtaas ng kapangyarihan ng banal na kahulugan ay nagdulot sa kanyang dagat ng kamalayan na makaramdam ng matinding kirot na para bang ito ay malapit ng gumuho. Ang isang malawak na dami ng kapangyarihan ng banal na kahulugan ay lumundag sa kanyang mapanglo na banal na mata tulad ng isang tidal wave. Sa isang iglap, muling nagbago ang mundong nasa harapan niya. Nagbago muli ang mga linya ng mga alituntunin ng mundo sa kanyang harapan. Na parang pinalalaki ng libu-libong beses, ang mga linya ng mga patakaran ay unti-unting lumapit sa mga mata ni Chinyu, na nagiging isang pinakapinagmulang simbolo pagkatapos ng isa pa. Gayunpaman, ang pag-aapoy na ito ng kapangyarihan ng kaluluwa ay tumagal lamang ng 12 ng mga segundo. Lumamlam ang kamalayan ni Chinyu, na isang senyales na tuluyan nang nawala ang kanyang kaluluwa. Ruzo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga paa. Sa sitwasyong ito ng buhay at kamatayan, siya ay ganap na mawawala sa mundong ito kung gagawa siya ng isang maling paghatol. Unti-unting tinakpan ng dilim ang mga mata ni Chinyu. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakapikit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, lumitaw siya sa isang mundong napakaganda kung kaya't nasuffocate ang mga tao. Sa mundong iyon, ang mga ibon ay umaawit, at ang mga bulaklak ay mabango. Sa ibaba, dumaloy ang dagat ng mga ulap, habang sa itaas, maaliwalas ang kalangitan na may puting ulap. Sa bawat paghinga, walang iba kundi ang halimuyak ng mga bulaklak sa hangin. Sa di kalayuan, 2 tao ang magkayakap. Ang lalaki ay pino at gwapo, habang ang babae ay simple at matikas. Sa sandaling lumitaw si Chinyu, nagpakita na sa kanya ang iskolar. Bakas sa kanyang pinong mukha ang galit na ekspresyon. Ang mundo sa paligid ni Chinyu ay dahan-daang gumuho, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng langit at lupa ay direktang nilunod sa kanya. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa ibang mundo. Tuluyan na siyang nawala sa mga alaala niya. Sa mundong iyon, nakilala niya ang isang batang babae. Dahan-dahan silang lumaki, ngunit ang babae ay pumili ng iba sa huli. Sa ibang lugar, ito rin ang 2 taong ito. Nang malapit na silang ikasal, biglang namatay si Yan Ruozo sa matinding karamdaman. 1 buhay, 2 buhay, 10 buhay, 100 buhay, at 1,000. Nang bumalik si Chinyu sa gumuhong mundo, nanginginig siya at pumulupot na parang bola. Matapos ang isang bahagyang paggalaw, nagsimula siyang magsuka ng galit na galit. Nag-overlap sa isa't isa ang masasakit na alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang halos makatutuhanang karanasan sa buhay ay halos gumuho sa kanya. Kung hindi lang naranasan ng kanyang divine sense ang parehong matinding pisikal na sakit, matagal na siyang bumagsak at naging tanga. Medyo nagulat ang scholar. Hindi niya inaasahan na mabubuhay si Chinyu. Nagpumigla si Chinyu na tumayo. Ilang beses siyang bumagsak bago siya kalahating lumuhad para suportahan ang kanyang katawan. Makalipas ang mahabang panahon, nakabawi siya ng kaunting lakas at dahan-daang tumayo. Hindi rin kumikibo ang iskolar na iyon, malamig na nakatingin lamang kay Chinyu. Naroon lamang ang kawalang interes na makita ang buhay at kamatayan sa kanyang ekspresyon. You know all this while that this place is fake. You chose to be a coward here. My appearance is to tell you this, kaya galit ka diba? Nahihirapang ngumiti si Chinyu. Ang lamig sa mukha ng iskolar ay unti-unting napalitan ng walang katapusang pagpatay. Naramdaman lamang ni Chinyu na ang kanyang kaluluwa ay dumanas ng walang katapusang pagpapahirap. Ang kirot ay 12 beses na mas masakit kaysa sa pag-compress niya sa butil ng espiritual na kahulugan. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan, ngunit nahihirapang magsalita si Chinyu. Ang peke ay peke,
kahit na ito ay eksaktong pareho. Hindi mo kayang likhain ang kanyang ngiti araw-araw, at hindi ka rin makapagbigay ng emosyonal na reaksyon para sa kanya. Malulungkot siya, pipiliin din niyang mamatay para sa iyo, pipiliin niyang hintayin ka ng tahimik sa isang lugar sa mundo, at kaya niyang isuko ang lahat. Galit na sumigaw si Chinyu sa huli, parang baliw. Hindi niya alam kung scholar ba ang tinutukoy niya o ang sarili niya. Nang matapos siyang magsalita, hindi na niya napigilan ang pananabik niya kay Yanruzo. Bumagsak siya sa lupa at humagulgol ng iyak, walang pakialam kung gaano hindi kaaya-aya ang kanyang boses. Unti-unting naglaho ang hangarin sa pagpatay sa mukha ng scholar, at unti-unting namula ang kanyang mga mata. Itinaas ng scholar ang kanyang ulo, makikita sa kanyang mukha ang kaginhawaan ng paggawa ng desisyon. Matagal na siyang nandito at talagang hindi niya kayang umalis. Sabay naming itinayo ang bahay na iyon, at ang mga marka na iginuhit ng mga bata ay pareho. Ang mga marka ng araw at ulan sa malaglag ay eksaktong pareho. Gayunpaman, lumipas ang oras, Chenner. Ako ay patuloy na sumulong, at pagdating ng panahon, tiyak na muli kong isasama ang iyong kaluluwa ng may lubos na pangangalaga upang muli kang makasama sa mundong ito. Nagliyab ang mundo, at gumuho ang lahat sa landas nito. Nang masunog na ang lahat, biglang napagtanto ni Chinyu na bumalik siya sa kinaroroonan niya. Matagal nang nawala ang scholar, ngunit tila narinig niya ang mga salitang, "Salamat." Medyo matagal bago gumaling si Chinyu. Mabilis niyang ipinadala ang kanyang banal na kahulugan sa singsing ng Somero. Sa sandaling ito, si Changmang, ang kapatid ni Shimen, ang batang babae, at ang mga taong kontrolado ng banal na rehiyon ay nagising na lahat. "Kuya, gising ka na." Sa sandaling nakita ni Changmang si Chinyu, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Niyakap siya ni Chinyu ng mahigpit. Sa unang pagkikita ng dalawa, hindi nag-atubili si Changmang na tulungan si Chinyu. Sa Holy Region, siya ay banihag ng pamilya Si, itinapon sa Skywater Prison, at pinahirapan doon. "Pasensya na, kuya. F6, you're telling me this. Nasabi ko na sa mga Beastard sa pamilya Si na hanggat hindi nila ako papatayin, babalik talaga ako at bugbugin ko lahat ng miyembro ng pamilya Si. Interesado ka ba kuya?" Ngumisi si Changmang. "Great. Gusto talaga ng Shi*T family na ito na agawin ang hipag mo. I think this family should collapse." Naapektuhan din si Chinyu ng mga emosyon ni Changmang, at hindi siya nakaramdam ng lungkot gaya ng kanina. 2,365 kalooban ni Junyik Xian. "Maaari ko bang itanong kung sino ka?" Natatakot na tanong ng isang batang babae. Siya ay nakababatang kapatid na babae ni Shimen. "Anong pangalan mo?" Marahan na tanong ni Chinyu, na nakatitig sa kanyang mukha na kahawig ng kay Shimen. "Ang pangalan ko ay Ziman Weiyo." Mahinang sabi ni Ziman Weiyo. Parang medyo natakot siya. "Huwag kang matakot. Lahat tayo ay kaibigan ng iyong kapatid. Ang iyong kapatid ay pumunta sa malayong lugar upang magsanay ng kanyang espada at babalik din siya kaagad. Maaari kang sumunod sa akin sa panahong ito, at walang sino man ang mambubuli sa iyo." Tinapik ni Chinyu ang maliit na ulo ni Ziman Weiyo at ngumiti sa kanya. "Sige. Kamusta na si kuya? Okay lang ba siya?" Saglit na nag-alinlangan si Ziman Weiyo ngunit hindi maiwasang magtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid. "Oo. Ang iyong kapatid ay naging pinakadakilang eskrimador sa mundo. Siya ang pinakakahanga-hangang tao. Iniligtas niya tayong lahat," sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Si Xiaoro at Little Fatty ay malayang nakikipaghalo sa mga tao. Hinayla nila si Shimen Weiyo para maglaro. At mayroong 12-12 ng maliliit na butil na hugis bungo sa lupa. Binuhat sila ni Chinyu at tiningnan. Ito ay ang banal na sentido paghihigpit na sinuri niya sa dagat ng kamalayan ng mga taong ito.
Ang isang medyo malaking butil ay tila nahiwalay sa divine sense ni Ziman Wayo. Mukhang natapos na ng scholar ang hiniling niya bago umalis. Maingat na naramdaman ni Qin Yu ang divine sense restriction at nakakita ng bakas ng kalooban ng Immortal Emperor dito. Lalo na ang paghihigpit ni Ziman Wayo, ang kalooban ay mas malawak. Bagamat ito ay isang pinong patay na bagay, naramdaman pa rin ni Qin Yu ang isang hindi maihahambing na malawak na kalooban dito. Nang pumasok ang kanyang banal na diwa upang siyasatin, pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang mabangis na hayop na pumipili ng mga tao upang lumunin. Ito ba ang banal na kahulugan ng antas ng emperador? Sa pagharap sa tipak na ito ng banal na kahulugan, agad na napagtanto ni Qin Yu na ang kanyang kaluluwa ay parang tofu. Kapag nakaharap sa isang brilyante, kahit isang bakas lang ay sapat na upang durugan ang kanyang Sea of Soul. Sa kabutihang palad, pagkatapos na mapino ang divine sense restriction ng Immortal Emperor na ito, wala nang iba pang kamalayan maliban sa pagpapanatili sa orihinal na kapangyarihan ng Immortal Emperor. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot. Hindi lang niya ito nagawang harangin kung ang mga miyembro ng pamilyang G ay magpapasabog ng divine sense restriction na ito, ngunit ang kapangyarihan ng divine soul na sumabog ay malamang na sapat na upang masaktan o mapatay pa siya, Rabbi Epsilon S. Sa puntong ito, tinanggal ng iskolar ang kamalayan ng ninuno ng pamilyang G mula sa paghihigpit ng banal na kahulugan. Itinuro ni Qin Yu ang asensya ng dugo dito at dahan-daang pinino ito. Matapos pinuhin ang paghihigpit na ito ng Immortal Emperor, mauunawaan ni Qin Yu ang isang bakas ng mga sikreto ng Immortal Emperor at pasabugan din ito gamit ang parehong paraan ng mga aristokratikong pamilya. At sa pagitan ng langit at lupa, isang malakulog na will ang biglang pumailanglang sa langit. Ang kakilakilabot na iyon ay halos makahinga saglit ang lahat na parang may bumabang Diyos. Kahit na ang kaunting umaapaw na panloob na chi ay hindi nakayanan ng maraming magsasaka. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga demonyong magsasaka ng hayop ang sumabog at namatay. Sa malayong kawalan, dahan-daang bumukas ang Golden Gate. Ang figure sa likod ng ginintoang tarangkahan ay tumitig sa kalooban na pumailan lang sa langit, at isang sinag ng liwanag ang bumungad sa kanyang kamay. Ang habilin na iyon ay direktang nakakabit sa liwanag. Sa isang iglap, naging itim ang mundo. Ang langit ay tila napunit ng 12-dosenang beses na magkasunod. Ang buong langit at lupa ay patuloy na nadudurog at pagkatapos ay nanambalik. Ang maliwanag na liwanag mula sa mga sagupaan ay nagbigay daan kay Qin Yu na makita ng malinaw ang mga buto sa kanyang katawan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay muling nagliwanag ang langit at lupa, at ang lahat ay bumalik sa kapayapaan. Nawala ang gintong tarangkahan at ang kalooban na parang ilusyon lamang ang mga sagupaan kanina. Nakakatakot na lakas. Ang kalooban ng iskolar ay talagang makakalaban sa isang tabla sa taong nasa likod ng Golden Gate. Nakaramdam si Qin Yu ng matinding pagkabigla at sindak sa kanyang puso. Alam niyang malakas ang iskolar ngunit hindi niya alam na maaari siyang maging ganito kalakas. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagulat sa kaloobang ito. Maging ang napili, si Teng Zisho, ay may labis na pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na mayroon talagang nakakatakot na tao sa purgatorio. Inipon ni Qin Yu ang kanyang mga iniisip at umupo ng naka-cross-leg sa somero ring. Sa sandaling ito, sa harap niya, ang mga linya ng mga patakaran ay tila lumawak ng 10 beses. Ang hindi mabilang na mga linya ay mas detalyado at malinaw sa kanyang paningin. Matapos niyang sunugin ang kanyang kaluluwa at ang kapangyarihan ng kaluluwa na 10 beses na mas malakas ay lumundag sa mapanglo na banal na mata, tila ito ay umunlad. Bukod dito, sa sandaling ito, sa kanyang Sea of Soul, ang Divine Sense Spirit Bead sa gitna ng kanyang dagat ng kamalayan ay nasa itaas ng 2 Divine Sense figurine.
Isang bagay na parang daluyan ng dugo ang nag-ugnay sa butil ng espiritu ng Divine Sense at ang dalawang figurin. Matapos makompress ng kapangyarihan ng Divine Sense, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay naging napakataas na kalidad ng kapangyarihan ng Divine Sense, na lumundag sa katawan ng dalawang figurin sa dagat ng kamalayan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong kumalat sa buong dagat ng kamalayan. Ang kanyang kapangyarihan ng Divine Sense ay higit sa 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Napakabagal ng rate ng pag-compress ng Divine Sense Spirit Bead sa kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi lamang ito nangangailangan ng mahabang panahon, ngunit nangangailangan din ito ng napakaraming kapangyarihan ng kaluluwa. Ngunit sa landas ng reinkarnasyon sa nakaraang buhay na iyon, ang paglipas ng panahon ay tila totoo. Naipit na niya ang kanyang kapangyarihan ng banal na kahulugan sa sukdulan. Hindi nakakagulat na tila nagbago ang buong mundo sa kanyang paningin. Kitang-kita pa niya ang mga pattern sa isang maliit na butil ng alikabok. Sa dagat ng kanyang kamalayan, may lapida na nakatatak. Ito ang puntod ng pinakamamahal na asawang sina ni Ye Xiaoyun at Jun Yixian. Ang Divine Sense ni Qin Yu ay pumasok sa libingan, pagkatapos nito ay agad niyang naramdaman ang isang napakalaking puwersa ng pagsipsip na humihila sa kanya papasok. Nagulat si Qin Yu at mabilis na umatras ng buong lakas. Dumaan lang siya sa reincarnation ng nakaraang buhay ni Jun Yixian. Kung dadaanan niya ito muli, malamang na gumuho ang kanyang banal na kaluluwa. Kuya, mag-away tayo. Sa sandaling ito, na-absorb ni Changmang ang espiritual na enerhiya sa Somero Ring at naka-recover ng kaunti. Ang kanyang pagiging baliw sa pakikipaglaban ay agad na nalantad habang sabik niyang sinabi kay Qin Yu. Halika. Tumanggaw si Qin Yu. Nais din niyang makita kung paano ang kanyang kasalukuyang glazed holy body kumpara sa banal na katawan ni Changmang. Bang! Sumabog ang pisikal na lakas ni Changmang, at sinuntok niya ang dibdib ni Qin Yu. Pagkatapos nito, isang surge of brute force ang sumabog mula sa kanyang kamao. Hindi umatras si Qin Yu at pilit na tiniis ang brute force. Sa isang iglap, ang lugar kung saan nakatayo si Qin Yu ay hindi na makayanan ang napakalaking puwersang iyon. Hindi mabilang na mga bitek ang sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa habang si Changmang ay tumalon ng mataas sa hangin. Tulad ng isang mabangis na hayop, binasag niya ang ulo ni Qin Yu. Ang pag-ataking ito ay hindi lamang binubuo ng kanyang pisikal na lakas kundi pati na rin ang kanyang pinakamakapangyarihang espiritual na enerhiya. Sa isang hampas, buhangin at bato ang lumipad. Direktang bumagsak ang katawan ni Qin Yu sa libu-libong talampakan ng lalim, at itinaas niya ang kanyang nananakit na mga kamay nang humarap siya kay Changmang. Tumigil ka. Hindi na ako lumalaban. Ano ang silbi ng pakikipaglaban? Ginamit ko ang lahat ng lakas ko, ngunit maaari mo lamang itong harangan gamit ang iyong mga braso. Sigaw ni Changmang at kinurot ang buong katawan ni Qin Yu na parang sinusubukang malaman kung saan ang katawan na ito. Ang pamilyang Si ay palaging kumukuha ng iyong dugo, at ang iyong kaluluwa ay hindi pa nakakabawi. Magiging maganda ang laban natin kapag ikaw ay ganap na gumaling. 2,366 na kapangyarihang lampas sa limitasyon. Ngumiti si Qin Yu at sinabi. Hindi rin simple ang banal na katawan ni Changmang. Sa loob ng 80 taon o higit pa, marahil ay hindi man lang siya makapagtanim, ngunit mayroon pa rin siyang lakas sa pakikipaglaban. Kapag nabawi niya ang kanyang lakas sa tuktok, tiyak na siya ay magiging mas kakilakilabot. Di man it, you freak. Kahit bawiin ko ang lakas ko, hindi pa rin kita matatalo. Pero gugustuhin ko pa ring lumaban pagdating ng panahon. Ngumisi si Changmang at pinalo ang kanyang mga kamao sa isa't isa, na tila sobrang kumpiyansa. Ito ay isang bote ng Heavenly Deity Pill at isang bote ng Spirit Gathering Holy Pill. Maaari ka nang magsimulang magtanim sa Somero Ring ngayon. Baka may matinding labanan mamaya, at kailangan ko ang iyong tulong pagdating ng panahon.
Tinapik ni Chinyu ang balikat ni Changmang. Hindi ba nag-aaway lang? Gusto ko. Hindi nagpanggap si Changmang at direktang ininom ang mga table tasks mula sa mga kamay ni Chinyu. Sa sandaling ito, pabago-bago ang nakapalibot na espasyo, at isang napakalaking liwanag na kayamanan ang bomb-alot sa buong espasyo. Pagkatapos noon, binalot ng mala-diamante na harang ang paligid. Si Chinyu ay malamig na tumitig sa isang tiyak na direksyon. Doon, 12 ng mga figure ang dahan-daang dumapo sa lupa. Sila ay sina Yan Yunfan, si Chen Jing, ni Wu Xiao, Yao Shi, Teng Zishu, Jiao, at ang mga matatanda ng pamilyang Yun at Jiang. Naroon din ang ilan pang kasamang matatanda. Ang mga taong ito ay pawang makapangyarihan at nagmumula sa mga pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Tumakas, ha? Bakit hindi ka na tumakbo? Bansang Bumpkin, hindi mo akalain na makakadaan tayo sa kalawakan at makarating dito sa lugar mo sa isang kisap mata. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yaoshi. Ang traversing divine map ng pamilya Yon ay maaaring agad na mapunit ang espasyo. At sa impormasyon ni Huatian, si Chinyu ay walang pagkakataon na makatakas. Haha, nandito lahat ng siyam na magagaling na maharlikang pamilya. Talagang mataas ang tingin mo sa akin. Tawa ng tawa si Chinyu. Ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay madalas na nagpapatuloy sa isang malaking antas sa bawat oras. Dati, nagpadala pa sila ng Tribulation Transcending Stage Cultivator para ipagpalit ang buhay niya sa kanya. Alpha o B. Mahalagang malaman ang iyong mga limitasyon. Sa palagay mo ba ang isang basurang tulad mo ay maaaring magkaroon ng mga bagay na naiwan ng pamilya G? Hindi itinago ni Wu Xiao ang kanyang layunin sa pagpatay. Ang kanilang pamilya ni at si Chinyu ay nasa isang nakamamatay na awayan. Ang bilis ng paglaki ni Chinyu ay masyadong mabilis. Sa pagkakataong ito, ang banal na Panginoon ng pamilya ay nag-utos na patayin si Chinyu sa purgatorio. Ikaw, ni Wu Xiao, ay tinambangan ako bago ako umalis sa Holy Region at halos magdulot sa akin ng walang hanggang kapahamakan. Pinigilan din ako ng mga elder ng ni Family Patriarch na umalis. Kailangan kitang patayin, ni Wu Xiao. Ngayon, tinitigan ni Chinyu si ni Wu Xiao na may kalmadong ekspresyon. Chinyu, may tanong ako. Paano mo inalis ang Divine Sense Restriction? May kaugnayan ba ito sa dating kalooban? Mahinahong tanong ni Jiao. Mukhang wala siyang anumang layuning pumatay kay Chinyu, ngunit na-curious siya tungkol dito. Patayin mo siya. Mayabang na brat. Napakayabang mo pa rin kahit nasa bingit na ng kamatayan. Si ni Wu Xiao ang unang sumambulat. Ang kanyang non-immortal na sword ay kumislap na may mapangwasak na pagbabago-bago ng enerhiyang espiritual at tumama sa ulo ni Chinyu. Naglabas siya ng todo sa kanyang unang strike. Boom! Iniyuko ni Chinyu ang kanyang katawan at sinuntok kaagad, pinasabog ang enerhiya ng espada. Sa isang kisap mata, siya ay nagpakita kay ni Wu Xiao. Sa pamamagitan ng isang kamay na nagdadala ng napakalaking pagbabago-bago, direktang kinuha niya ang buong espasyo. Ang espasyo kung saan naroon si ni Wu Xiao ay dinurog na parang isang piraso ng tinapay, na nakakulong sa kanya sa loob. Gayunpaman, isang napakalaking anyo ng kosmiko ang lumitaw sa kanyang katawan. Ito ay mula sa walang kamatayang kasulatan ng pamilya ni Transcends Beyond the Sky. Ang anyo ng kosmiko ay parang isang mabait na Buddha. Sa sandaling nakasuporta ang dalawang kamay, nalabanan nila ang nakakatakot na puwersa ng palad ni Chinyu. Walang kahirap-hirap gumalaw ang buong katawan ni Chinyu, at itinaas niya ang kanyang kamao ng mataas. Daan-daang suntok ang dumapo sa cosmic form, at hindi mabilang na mga bitek ang agad na lumitaw dito. Puno ng takot ang mukha ni Wu Xiao. Halos bawat suntok niya ay umabot sa kapangyarihan ng kalahating hakbang na makalangit na lakas. Sa madaling salita,
Ang halos kumpletong glazed holy body ni Chinyu ay maaaring umabot sa antas na ito ng lakas kahit na ito ay ang kanyang pisikal na lakas lamang. Nililigawan mo si kamatayan. Nang makita si Ni Wuxiao sa isang hindi magandang posisyon, agad na nakipag-ugnayan si Yao Shi sa bangkay ng Celestial Saint. Siya ay nag-navigate sa bangkay ng Celestial Saint upang suntukin ng malakas ang ulo ni Chinyu, ngunit sa isang iglap, isang dragon na apoy na 10,000 talampakan ang haba ang nakapalibot sa kanya. Ang apoy na dragon na iyon ay nagmula sa isang nakakatakot na kapangyarihan ng apoy na naglalaman pa ng bakas ng lakas ng Vermilion Bird. Maging si Yao Shi ay hindi makalaya kahit sandali. Binato ni Chinyu ng suntok ang Transcendence Realm Beyond the Sky. Isa na namang nakakatakot na suntok iyon. Ang Transcendence Realm Beyond the Sky ay sumabog ng marahas. Bakas sa mukha ni Chinyu ang isang mabangis na ekspresyon habang akmang aapakan niya ang ulo ng matanda. Si Chenjing at ang dalawang matatanda ng pamilyang Yun at Jiang ay magkasamang sumalakay. Sa sandaling ito, nanatili pa ring nagkakaisa ang 9 na dakilang maharlikang pamilya. Ang tatlong pag-atake ay naglalaman ng lahat ng sukdulang kapangyarihan. Maging si Chinyu, na may glazed holy body, ay hindi makatiis sa kanila ng direkta. Chinyu, hayaan mo akong tulungan ka. Sumigaw si Juwo at pinalayas ang pag-atake ni si Chenjing at pagkatapos ay ginamit ang kanyang katawan para harangan ang pag-atake ng matanda sa pamilya Yon. Isang napakalaking sugat ang lumitaw sa kanyang katawan, ngunit ito ay gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Pinigilan din ni Changmang at Elder Guai ang matanda sa pamilya Jiang. Ganap na hindi pinansin ni Chinyu ang mga pag-atake ng natitirang matatanda. Ang mga pag-ataking iyon na dumarating sa kanyang katawan ay maaari lamang magdulot sa kanya ng bahagyang pinsala. Sinuntok ni Chinyu ang isa pang 2 suntok, at 4 na kayamanan na may malakas na panloob na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Ni Wuxiao. Sinabi ko na sa iyo, dapat kang mamatay ngayon. Walang makapagliligtas sa iyo, matandang umutot. Brother Qin, mangyaring magpakita ng awa. Naglaslas si Teng Zishu mula sa likuran. Hinihintay lang kita. Hindi huminto si Chinyu. Hinawakan ng kanyang kaliwang palad ang espasyo, pinipigilan si Ni Wuxiao na makatakas. At ang kanyang kanang kamay ay naglabas ng isa pang suntok, halos kasabay nito. Na-activate ang spiritualization technique, at hinawakan ng napakalaking palad ang saber ni Teng Zishu. Nanginginig ang braso ni Teng Zishu, mula sa isang slash ay naging isang swat. Sa isang iglap, 12 ng saber light after images ang tumama sa buong katawan ni Chinyu. Sa ilalim ng spiritualization technique ni Chinyu, ang nakakatakot na Sea of Soul ay lumundag. Ang 2 Divine Sense figurine ay naghagis din ng 12 ng suntok para salubungin ang Saber Shadow ni Teng Zishu. Mula sa Divine Sense Spirit Bead, 12 ng mga Extreme Divine Lights ang sumulpat sa kanilang mga kamao, at ang panloob na chi ng mga kamao na nabuo ng spiritualization technique ay lumundag. Talagang naabot nito ang kapangyarihan ng kalahating hakbang na makalangit na lakas at hinaranggan ang sable light ni Teng Zishu. Sa sandaling ito, ang mukha ni Ni Wuxiao ay puno ng matinding takot. Nawasak ang lahat ng kanyang proteksyon na kayamanan. Sa isa pang suntok, mawawasak ang kanyang kaluluwa. Sinunog niya ang kanyang asensya ng dugo, at isang nakakagulat na puwersa ang lumabas sa kanyang kamay. Sinusubukang itulak ang kamay ni Chinyu palayo. Ang magulong kapangyarihan ni Chinyu ay lumundag sa buong katawan niya, at isang napakalaking puwersa ang muling lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos ay pinatatag niya ang kanyang kamay at hinawakan si Ni Wuxiao. Sa likod niya, naanod na si Teng Zishu sa likod ng kanyang ulo. Lumuhad siya sa lupa, at isang nakakagulat na layunin ng sable ang lumabas sa kanyang katawan. Ang saber intent na ito ay agad na umabot sa kaharian ng kalahating hakbang na makalangit na kapangyarihan. Gayunpaman,
Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang kapangyarihan ng Saber Intent ay tumataas pa rin ng husto. Di nagtagal, ang layunin ng Saber ay higit na lumampas sa kapangyarihan ng kalahating hakbang na Tribulation Transcending Stage. Gayunpaman, ang kalangitan ay walang ulap, at walang anumang mga palatandaan ng backslash ng Path of Heaven. Bakit? Baka sa mukha ni Chinyu ang hindi mapapantayang gulat na ekspresyon. Ang Path of Heaven ay magiging backslash sa lahat ng pinagmumulan ng kapangyarihan na lumampas sa limitasyon. Kung hindi, si Yunjilan ay hindi agad namatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Teng Zisho ay lumampas sa paghihigpit na ito. 2,367 Singularity Space. Panghihiram ng kapangyarihan mula sa langit. Dahan-daang tumayo si Teng Zisho. Nasa kamay niya ang Saber Intent. Sa sandaling ito, ang nakakatakot na saber na layunin ng Saber Chi ay nahati pa ang espasyo sa kalahati. Nakaharap ang likod ni Chinyu kay Teng Zisho, at ang kanyang Divine Sense ay mahigpit na nakalock kay Chinyu. Kung gagawa siya ng kaunting paggalaw, ang slash ng borrowing power from the heavens ay lalaslas ng walang pag-aalinlangan. Ang mapanlinlang na layunin ng Sable, na tumagos sa kanyang katawan hanggang sa utak, ay itinuro ng matalim sa kanyang kaluluwa. Ang makintab na banal na katawan ni Chinyu ay nagmula sa hindi mabilang na maliliit na bakas ng dugo chi mula sa kanyang balat. Ang mga daluyan ng dugo sa ibabaw ay nawasak ng layunin ng Sable. Gawin mo kung may kakayahan ka. Little Beastard, gusto mong makatakas sa kalapiteng mababa ang lipad na iyon ng pamilya yan. Nasaan ang dignidad ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya? Natahimik si Ni Wuxiao sa sandaling ito kahit na hindi niya alam kung paano nakatakas si Teng Zisho sa mga hadlang ng landas ng langit. Gayunpaman, alam niya na kahit na ang pisikal na katawan ni Chinyu ay napakalakas, hindi niya makukuha ang slash na ito ng borrowing power mula sa heavens. Sinabi ko na mamamatay ka ngayon. Napakalmado ng boses ni Chinyu nang bigla siyang sumuntok. Isang unicorn ang umungal mula kay Soulin, na dinurog ang ulo ni Ni Wuxiao bago pa man siya makapag-react. Si Teng Zisho ay mukhang galit na galit at halos kasabay nito, ang Sable Light ay tumama sa kanyang likod. Ang parang bundok na panloob na chi ay biglang pinindot pababa, at ang panloob na chi sa gitna ay nakompress sa sukdulan at humihip sa magkabilang gilid. Ang mga bundok at kagubatan sa buong kontinente ay agad na pinatag ng marahas na unos. Sa sandaling puputulan na ng Saber Chi ang katawan ni Chinyu, biglang tumagilid ang espasyo na para bang na-distort ito. Pagkatapos nito, ang pangalawang antas, ang ikatlong layer, at sa isang iglap, 1,000 layer ng espasyo ang nabuo sa likod ni Chinyu. Ang Sable ay sumulong sa napakabagal na bilis. Sa isang iglap, hanggang sa 100 antas ng espasyo ang nabasag. Pagkatapos ay nabuo ang higit pang mga puwang pagkatapos nito. Ang Way of Spatial Rules ay bumangon mula sa mga kamay ni Chinyu, at bigla niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay. Ang spatial na enerhiya ay sumabog mula sa bawat cell sa kanyang katawan, at ang kanyang buhok ay sumayaw ng ligaw na parang demonyong Diyos. Ito ay isang hakbang na naintindihan niya pagkatapos niyang maglayag sa Sea of Spatial Rules kung saan ang kanyang katawan ay ganap na sumisipsip ng purong spatial na enerhiya at pagkatapos ay ginamit ang kanyang malungkot na banal na mata upang sundin ang mga patakaran. Singularity Space. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang isang singularidad upang lumikha ng hindi mabilang na mga puwang. 1 pulgada na lang ang layo ng Sable sa kanyang katawan, ngunit tila nakahiwalay ito sa hindi mabilang na malalayong mundo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Teng Zisho, at ang kanyang katawan ay muling naglabas ng aura na kasing lawak ng dagat. Ang aura na iyon ay muling sumikat sa isang nakakatakot na bilis. Dahan-dahan lang itong huminto nang may lumitaw na kakaibang phenomenon sa landas ng langit. 1,000 layer ng espasyo ang agad na nabasag, at ang Sable ay dumapo sa likod ni Chinyu.
Agad na lumitaw ang isang nakakatakot na sugat, ngunit ito ay pilit na sinasaktan ng balat ni Chinyu at hindi na makasulong. Kasunod nito, winalis niya sina Juwo, Elder Guai, at Chiang Mang, at binato ng suntok ang matanda sa pamilya yon. Puno ng pagkabigla ang mukha ng matanda sa pamilya yon. Ang enerhiya ng Heaven Sealing Orb ay biglang lumiit at naprotektahan ang kanyang tunay na katawan. Binangga siya ni Chinyu ng husto, ngunit ito ay talagang isang after-image. Sumabog ang spatial power sa kanyang katawan at nawala na siya sa kaibuturan ng kawalan, nawala sa paningin ng lahat. Alpha OVS. Tanging ang katawan ni Wu Xiao ang naiwan, kasama ang mga tao sa Hui rehiyon na nagtitinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Nakakamatay na tahimik. Pinakilos na nila ang kanilang pinakamalakas na puwersa maliban sa Tribulation Transcending Stage Cultivator para patayin si Chinyu. Gayunpaman, pinatay niya ang unang elder ng pamilya ni sa harap ng lahat at pagkatapos ay tumakas. Sa gayong tagumpay sa labanan, walang nakakaalam kung anong mga shockwave ang lilikha nito kung mahulog ito sa Holy Region. Tinitigan ni Yoshi ang bangkay ni Wu Xiao na may maputlang mukha. Siya na siguro ang magiging bangkay ngayon kung ngayon lang siya pinuntirya ni Chinyu. Bumalik tayo. Wala na tayong magagawa sa kanya. Hintayin na lang natin na bumaba ang gintong landas ng langit at hulihin siya. Bumantong hininga si Teng Zishu na may damdamin at sinabi. Nagamit na niya ang kanyang matinding lakas at hiniram pa ang kapangyarihan ng langit para malagpasan ang kanyang limitasyon, ngunit maaari lamang siyang magdulot ng mga pinsala kay Chinyu. Sa ilalim ng pagsupil sa kapangyarihan ng kasalukuyang Path of Heaven, ang banal na rehiyon ay nakatakdang mabigang kontrolin ang Chinyu. Bumalik tayo at mag-set up muna. Gayunpaman, ang maganda ay hindi niya makuha ang Xuanyuan Sword sa ngayon. Kapag bumaba ang Golden Path of Heaven, papatayin natin siya sa lakas ng kulog. Ang ekspresyon ni Yan Yunfan ay hindi rin magandang tingnan. Umalis na siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Sa una, si Yoshi ay walang anumang mga nagawa bago ito, kaya't sadyang iniwan niya ang mga time-time na pangako sa harap ng mga aristokratikong pamilya. Kung babalik siya ngayon, malamang siya ang magiging katatawanan ng lahat. Maaari lamang siyang bumalik at umatras sa ngayon. Tanging kapag bumaba ang gintong landas ng langit at siya ay pumailang lang sa langit ay maalis niya ang kahihiyang ito. Kuwit. Sa Mysterious Dark Sect, biglang binuksan ni Hua Tian ang kanyang mga mata. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at hindi mabilang na impormasyon ang pumasok sa dagat ng kanyang kamalayan. Ang mga tao mula sa banal na rehiyon ay nabigo muli. Ang Chinyu na ito ay talagang isang mahusay na anak ng Cosmic Lock. Mataimtim na sabi ni Hua Tian. Hindi pwede, di ba? Ang banal na rehiyon ay nagbayad ng napakalaking halaga sa pagkakataong ito, kaya malamang na ginawa nila ang lahat. Paano nila hahayaang makatakas si Chinyu? Nagulat din si Nangongqi. Sayang naman at minsan lang ako lumabas dahil natatakot ako sa lakas ng babaeng katabi niya. Kung hindi, iyon na ang pinakamagandang pagkakataon. Marahang bumantong hininga si Hua Tian. Dati, bigla niyang inatake si Chinyu gamit ang Fist of the Great Expansion Divine Technique sa huling sandali at nasugatan siya ng husto. Gayunpaman, si Juwo ay palaging nasa tabi ni Chinyu, kaya hindi siya nang ahas na bumaba kasama ang kanyang tunay na katawan at pinalampas ang pagkakataong patayin si Chinyu. Ngunit hindi mahalaga. Hindi ako mabubuhay hanggang ngayon kung hindi ako naglalaro ng ligtas. Pinagsama ko ang 5 Emperor coins sa aking katawan, at ang kapangyarihan ng Great Expansion Divine Technique ay tumaas ng 5 beses. Ang Chinyu ay ganap na nasa ilalim ng aking kontrol ngayon. Bahagyang naging emosyonal si Hua Tian bago siya kumalma. Isang napakalaking compass ang walang tigil na umiikot sa harap niya. Matapos ay proseso ang napakalaking dami ng impormasyon, bumalik ito sa kanyang dagat ng kamalayan.
Ang pagtanggi ay may kasamang kasaganaan. Kahit na ang isang mahusay na anak ng Cosmic Lock ay hindi palaging magkakaroon ng ganoong swerte. Ito ay dapat na oras na ngayon. Sa susunod na pagkakataon ay ang aking pagkakataon upang pumunta sa lahat. Tila nakatanggap si Huatian ng ilang impormasyon, at isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kuwit. Sa sandaling ito, ang somero ring ni Chinyu ay naging butil ng buhangin. Kinokontrol niya ang singsing ng somero upang patuloy na mag-shuttle sa kalawakan. Ngayong nararamdaman na ni Huatian ang kanyang panloob na chi, mas mabuti na patuloy siyang gumalaw at nagbabago ng mga posisyon. Bukod dito, ang pagkonsumo na ito ay halos balewala sa kasalukuyang glazed holy body ni Chinyu. Ngayon, ang bawat cell niya ay kayang tumanggap ng napakaraming espiritual na enerhiya. Ang nakapalibot na vital energy ay ganap na nilalamon sa pagitan ng mga paggalaw at paghinga, kahit na hindi niya inilibot ang Trachalus Immortal Scripture. Ito ang nakakatakot na kapangyarihan ng magulong katawan at glazed holy body. May napakalaking sugat sa likod ni Chinyu. Kahit na ang slash ng borrowing power from the heavens ay hindi nalampasan ang atake ni Yonjilan, hindi ito gaanong naiiba. Kung hindi dahil sa katotohanang naintindihan niya ang singularity space habang naglalayag sa Sea of Space, maaaring direktang pinatay siya ng slash na ito. Ang mahahalagang enerhiya ng langit at lupa ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan, at ang sugat sa kanyang likod ay mabilis na naghilom. 2,368 The Monster Race Army. Iminulat lamang ni Chinyu ang kanyang mga mata nang halos gumaling na siya. F6, kailangan kong makahanap ng pagkakataon para patayin itong Huatian. Kung hindi, magiging malaking problema ito kung patuloy akong iniisip ng taong iyon. Medyo nagalit si Chinyu. Dati, kapag siya ay malubhang nasugatan, siya ay nagdusa mula sa Huatian's Feast of the Great Expansion Divine Technique. Mabuti na lang at nasa tabi niya si Juwo, kaya hindi naglakas loob si Huatian na ihayag ang tunay niyang anyo. Sa pagkakataong ito, muli na naman siyang binalak. Ang Great Expansion Divine Techniques na ito ay isang cultivation method na naiwan ng isang Buddha na sumasailalim sa tribulation noong sinaunang panahon. I wonder kung saan nakuha ni Huatian ang pamana na ito. Sa ganitong uri ng divination technique, malamang na napakahirap na patayin siya. Matagal nang nabuhay si Elder Guai at narinig niya ang tungkol kay Huatian, kaya nagpatuloy siya pagkatapos ni Chinyu. Kahit anong paraan ng paglilinang, hindi ito magiging perpekto. Kung hindi, hindi sana namatay ang Buddha na iyon. Si Chinyu ay nag-circulate noon ng 5-element 8 trigram technique sa Annihilation Immortal Scripture noon, kaya nagsimula siyang magkaroon ng kaunting pangunawa sa ganitong uri ng pamamaraan ng cultivation. Habang pabalik-balik siya sa daan, nakaranas si Chinyu ng libu-libong espasyo. Ang ilang mga puwang ay ganap na inookupahan ng lahi ng halimaw at lahi ng multo. Ang mga tao doon ay naging mga alipin na uhaw sa dugo. Nang dumaan siya sa mga espasyong ito, para siyang nakararanas ng impyerno sa lupa. Bukod dito, ang ilan sa mga halimaw ay naglabas pa ng malakas na demonyong chi, na nagpilit kay Chinyu na tumingin sa gilid. Biglang huminto si Chinyu. Sa sandaling ito, malapit na sila sa Black Platform Continent. Ang napakaraming demonic chi ay gumagalaw patungo sa Black Platform Continent na parang tubig. Ang hukbo ng lahi ng halimaw. Medyo nabigla si Chinyu. Ang mga hukbo ng lahi ng halimaw na ito ay nakasuot ng baluti, at ang baluti na ito ay nakabalot sa isang layer ng hindi kilalang panloob na chi. Pinahintulutan nito ang baluti na kumuha ng panimulang anyo ng isang mababang uri ng mahiwagang artifact. Ito ay natural na hindi makakakuha ng pansin ng magsasaka. Ngunit sa sandaling ito ay isang kompletong hukbo, at lahat ng mga miyembro ng lahi ng halimaw ay nakasuot ng ganitong uri ng baluti.
Ang panloob na chi na ibinubuga nito ay sapat na upang manginig ang mga tao sa takot. Dapat mayroong hindi bababa sa 100,000 monster race armies. Ito ang unang pagkakataon na ang mga halimaw ay umaatake sa mga tao sa ganoong kalaking sukat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Changmang ng napakaraming halimaw, at nabigla rin siya. Ang mas nakakagulat ay mayroong isang pinuno para sa bawat 100 katao, isang kapitan para sa bawat 5,000 katao, at sa wakas, isang binata na may 2 maliliit na sungay at tumataas na demonyong chi. Hubad ang itaas na bahagi ng katawan niya. Arnu BS. Nagkaroon siya ng nakakatakot na mga galos sa buong katawan, at naputol ang isang sulok ng kanyang ulo at baba. Sa hitsura nito, kitang-kita na siya ay nasa isang pamatay na kapaligiran sa buong taon. Sa harapan ng Black Platform Continent, libu-libong magsasaka ang nagtipon sa pasukan. Ang mga magsasaka na ito ay karaniwang kabilang sa mga sekta at aristokratikong pamilya ng Black Platform Continent. Nandoon ang mga negosyo ng kanilang pamilya, kaya sa pagkakataong ito, hindi na nila ito naiwasan. Patayin sila. Sa wakas, nakita nila ang taliban ng hukbo ng lahi ng halimaw. Ang ilang mga magsasaka ay hindi na ito napigilan. Ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan ay sumabog, at bigla silang sumugod sa taliban ng hukbo ng lahi ng halimaw. Boom! Ang lahat ng libu-libong cultivator ay makapangyarihan, at ang pinakamahina sa kanila ay nasa Mighty Realm. Maraming makapangyarihang True Saint Cultivator ang mas malakas din kaysa sa pangkalahatang paglilinang ng lahi ng halimaw. Bumulusok sila sa hukbo ng lahi ng halimaw na parang mga palaso at nagsimulang umatake. Sa isang iglap, ang buong talibang hukbo ng lahi ng halimaw ay nagulo. Hindi mabilang na mga halimaw ang namatay sa kamay ng mga magsasaka ng tao. Bagaman ang mga taliba sa lahi ng halimaw na ito ay dumanas ng mabibigat na casualty, ang kanilang porma sayon ay hindi naman magulo. Napaligiran na ng ibang mga koponan ang mga taong magsasaka na ito. Ang divine sense ni Qin Yu ay dumaan sa buong hukbo ng lahi ng halimaw, at agad niyang naramdaman na may mali. Tamang-tama. Pagkatapos ng isang round ng pagpatay, ang espiritual na enerhiya ng mga magsasaka ay naging medyo hindi sapat. Sa isang iglap, napalibutan sila. Pinalibutan ng mga halimaw na ito ang ilang tao sa mga pangkat. Kahit na sinubukan ng mga magsasaka sa paligid na patayin sila, wala silang pakialam at pinatay na lang ang mga magsasaka sa paligid. Agad na kumalat ang mga hiyawan sa buong kontinente, at ang puso ng maraming tao doon ay nanginag. Walang sino man ang umasa na ang mga magsasaka ng Black Platform Continent ay matatalo sa lalong madaling panahon. Mas marami pang magsasaka ang nagsitakas na tumakas. Ang mga ordinaryong magsasaka na iyon na walang mga mahiwagang artifact at ordinaryong tao ay nakatitig sa mga paparating na hukbo, at ang City Lord na si Heiyon ay wala kahit saan. Maaaring may pagkakataon na ipagtanggol kung may nag-organisa ng koponan. Ngunit ngayon, isang malaking bilang ng mga magsasaka ang nanonood. Nang makita nilang may mali ay agad silang tumakas. Nagkagulo ang buong Black Platform Continent. Gaano man kalakas ang libu-libong magsasaka na iyon, wala itong silbi. Sinusunog ng apoy ang pinagmulan. Ang starfire sa Soolin ay tumulo sa lupa, at ang nagngangalit na apoy ay lumundag na parang tubig. Ang hindi mabilang na mga halimaw sa mga taliban na hukbo ay agad na naging mga uling, at isang malaking bilang ng mga magsasaka ng tao ang nakaligtas. Gayunpaman, natakot sila sa kanilang mga talino. Matapos makatakas mula sa pagkubkob, nagsitakas silang tumakas. Qin Yu, halatang target ka na ngayon. Hindi ka lang binibigyang pansin ng banal na rehiyon, kundi hindi mabilang na pares ng mga mata ang nasa likod mo. Mas mabuting huwag kang umatake. Saglit na nag-alinlangan si Elder Guai bago sinubukang pigilan siya. Ayos lang. Wala akong pakialam sa mga magsasaka na ito,
Ngunit 10-10 milyong mga magsasaka at ordinaryong tao ang nasa lungsod. Kung ang lahi ng halimaw na ito ay sumingit sa lungsod, natatakot ako na ang mga taong ito ay magiging abo. Napabuntong hininga si Chinyu, at hindi niya napigilan ang pag-atake. Nang bumiyahe siya, nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng maraming eroplano. Hindi mabilang na mga hukbo ng lahi ng halimaw ang sumugod sa kanila. Ang galing! Dumating ka sa tamang oras. Si Chiang Mang ay sumugod na sa hukbo ng walang pasensya. Ang mga hukbo ng lahi ng halimaw na ito ay walang kapantay sa kanya. Kukunin ko ang ilang halimaw at susubukan ko ang lasa nila. Sumugod din si Juwo at nagsimulang pumatay ng walang kabuluhan. Hindi nag-alala si Chinyu. Ang mga lakas ng lahi ng halimaw na ito ay napakababa at hindi maaaring magdulot ng banta sa dalawang tao. Tinitigan niya ang kabataang lahi ng halimaw na nakaupo sa higanteng karwahe, at nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Gustong subukan ni Chinyu ang lakas ng lahi ng halimaw. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Sunog kamao. Sa kawalan, hindi mabilang na apoy ang natipon. Matapos makaipon ng lakas sa sukdulan, biglang lumipad palabas ang apoy na kamao. Sa daan, ang hukbo ng lahi ng halimaw ay biglang nagbukas ng napakalaking pagbubukas. Sa lupa, ang landas ng Fire Fist ay nag-iwan ng bangin na ilang libong talampakan ang haba. Ang nakakatakot na mataas na temperatura ay sinunog ang lupa sa paligid upang maging dumadaloy na salamin. Mas marami pang tropa ng lahi ng halimaw ang humahampas sa mga alon. Ginamit pa ng ilang daang tao na koponan ang kanilang pisikal na katawan para harangin ang Fire Fist para mabawasan ang bakas ng kapangyarihan nito. Sa huli, naglaho ang apoy na kamao sa harap ng binata. Hindi nagbago ang ekspresyon ng binata na nakaupo sa higanteng karwahe. Tumayo siya at kumuha ng mahabang halberd. Pagkatapos ay ibinato niya ito kay Chinyu. Ang halberd ay tumusok sa kalawakan. Sa isang iglap, dumating ito sa harap ni Chinyu. Ang kapangyarihan ng halberd na ito ay umabot na rin sa kapangyarihan ng kalahating hakbang na Tribulation Transcending Stage. Hinawakan ni Chinyu ang halberd gamit ang dalawang daliri at tinunaw ang sandata sa isang pool ng tinunaw na bakal. Magkikita tayong muli. Isang pag-iisip ang nailipat. Halos sa parehong oras, ang mga hukbo ng lahi ng halimaw ay tila nakarinig ng ilang utos. Ang natitirang mga hukbo ng lahi ng halimaw ay dahan-daang umatras. Hindi sila nagpanik sa kabila ng pagtugis ni Juwo at Chiang Mang. 2,369 na tulong. Sa pagtingin sa dahan-daang umaatras na hukbo, si Chinyu ay may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Masyado silang disiplinado. Kahit na ang hukbo ng lahi ng halimaw na ito ay kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay, haharangan pa rin nila ang kanyang apoy na kamao kahit na hindi ito nagdulot ng banta sa kanilang mga general. At ang hukbo ng lahi ng halimaw na ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Paano lalaban ang mga tao kung medyo mas malakas sila? Sa kasalukuyan, ang mga tao mula sa banal na rehiyon ay pumupunta lamang dito upang dambong ang mga yaman kung saan-saan. Hindi nila inorganisa ang mga human cultivator dito para bumuo ng magandang linya ng depensa. Bukod dito, ayon sa kanyang mga obserbasyon, ang mga halimaw at ghost race na ito ay lumalakas sa tuwing sila ay lilito. Kung magpapatuloy ito, malamang na mabibigo ang mga tao na lumaban. Pumasok si Chinyu sa Black Platform Continent, at sa pagpasok pa lang niya, nakita niya ang mga magsasaka na nasusunog, pumapatay, at nagnanakaw. Ang mga sundalo ng mansyon ng Panginoong Lungsod ay matagal nang tumakbo at hindi na matagpuan. Ang mga makapangyarihang magsasaka ng iba't ibang mga aristokratikong pamilya ay karaniwang wala sa lungsod. Nang makita ang pag-atras ng hukbo ng lahi ng halimaw, sinamantala ng mga natitirang tao ang kaguluhan at agad na nagkaroon ng sariling motibo. Di man it,
This opportunistic beastard. Nang dumating ang Monster Race Army, tumakbo sila ng mas mabilis kaysa sa iba. Ngayon ay tumalikod na sila at sinalakay ang sarili nilang mga tao. Sila ang pinakamalupit. Nakita ni Chiang Mang ang eksena at agad na nagalit. Sumunod siya sa karamihan at pumatay ng 12-dosenang tao. Nang makita ang gayong Azure, unti-unting huminahon ang kaguluhan. Piao Raoyan, pumunta at ayusin ang mga taong ito. At least, kailangan mo silang pamunuan. Kung hindi, ang mga tao dito ay mamamatay sa susunod na muling sumalakay ang lahi ng dayuhan. Saglit na nag-alinlangan si Qin Yu at kinausap si Piao Raoyan. Matapos niyang kunin ang Asher Firmament Sect, hindi nagtagal ay naibalik niya ang kaayusan sa sekta. Sa makatuwid, hindi dapat maging problema para sa kanya ang pamunuan ang mga cultivator ng Black Platform Continent. Naka-cross-legged si Qin Yu sa kawalan. Isang bola ng demonyong chi na kakakolekta lang niya ay lumitaw sa kanyang kamay. Tiningnan ni Juwo ang demonyong chi. Sinubukan niyang hawakan ang bola ng demonyong chi gamit ang kanyang kamay. F-sick, napaka-corrosive nitong demonyong chi. Natatakot akong natunaw ang daliri ko kung hindi ko ginamit ang aking espiritual na enerhiya para protektahan ito ngayon lang. Mabilis na binawi ni Juwo ang kanyang daliri. Maingat na sinuri ni Qin Yu ang bowl ang ito ng demonyong chi. Ito ay tila ibang-iba sa espiritual na enerhiya ng paglilinang ng tao. Ito ay ganap na ibang uri ng espiritual na enerhiya. Ito ay isang mahusay na gamot na pampalakas para sa lahi ng halimaw, ngunit nakamamatay na lason para sa mga tao. Sinubukan ni Qin Yu na iguhit ang bola ng demonyong chi sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang ekspresyon ni Qin Yu ay lubhang nagbago. Tuluyan nang nawasak ang magulong chi sa kanyang katawan matapos pumasok sa kanyang katawan ang bola ng demonyong chi, RAB. Parang naramdaman ang pagsalakay ng vital energy ng dayuhan na lahi, nagsimulang kumulo ang magulong vital energy na parang kumukulong tubig. Mabangis na nagsagupaan ang dalawang enerhiya. Kumatok. Sa isang mapurol na tunog, ang dalawang panloob na chi ay nagsagupaan at nagdulot ng pagsabog. Ang demonyong chi ay naglaho sa loob ng katawan ni Qin Yu. Lumapit si Juwo at nagtanong na may kaba na ekspresyon. Ayos ka lang ba? Ang tunog kanina ay parang kulog, at maging ang lupa ay bahagyang nanginag. Nagulat ito sa mga tao sa malapit. Okay lang ako. Buti na lang at natapos ko na ang aking glazed holy body cultivation. Kung hindi, nasugatan ako. Si Qin Yu ay mukhang solemna. Ang dalawang magkaibang enerhiya na ito ay tila ganap na hindi magkatugma. Sa sandaling sila ay nagkatagpo, isang pagsabog na 10 beses na mas mabangis kaysa sa salpukan ng espiritual na enerhiya ang sumabog. At ito ay ang pinakamababang antas na Monster Race Army's Demon Chi. Kung ito ang mas mataas na antas ng demonyong chi ng general, hindi ba't mas nakakatakot ang pagsabog? Si Qin Yu ay nagmamadaling mag-isip, ngunit ang paggalaw ng kanyang mga kamay ay hindi huminto. Naglabas siya ng tipak ng magulong kapangyarihan. Nakipagbanggaan ito sa demonyong chi sa labas ng katawan. Gayunpaman, ang resulta ay parang isang ordinaryong sagupaan ng espiritual na enerhiya. Hindi ito nagdulot ng ganoong kalaking pagsabog. Hindi maintindihan ni Qin Yu kung bakit magkaiba ang dalawang parehong espiritual na enerhiya kapag sila ay nasa loob at labas ng katawan. Ilang oras na lang ay magsasalpukan na ang lahi ng halimaw at mga tao. Kaya kailangan niyang pag-aralan ang lahi ng halimaw sa lalong madaling panahon. Juwo, subukang maglagay ng bakas ng demonyong chi sa iyong katawan at tingnan kung ano ang mangyayari, ngunit kaunti lang ang maaari mong makuha. Maingat na inihiwalay ni Qin Yu ang isang bakas ng demonyong chi sa kanyang kamay at pinanood habang hinihigop iyon ni Juwo sa kanyang katawan. Gayunpaman, kakaiba, walang nangyari. Di nagtagal,
Nilinaw ni Juwo ang demonyong Chi at hindi nakaranas ng parehong sitwasyon tulad ng Chinyu. Si Chinyu ay nalilito. May kaugnayan ba ito sa magulong katawan o sa glazed holy? Hindi rin niya moari. Sa mga sumunod na araw, pinag-aaralan ni Chinyu ang demonyong Chi na ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Piao Ruoyan, ang pagkakasunod-sunod sa Black Platform Continent ay naging matatag. Binali ni Chiang Mang ang ilang makapangyarihang mga paa ng mga magsasaka at itinapon ito palabas. Si Juwo, sa kabilang banda, ay patuloy na nangangaso ng mga demonyong hayop para sa pagkain sa paligid, at siya ay nakagawa ng conclusion. Ang lahi ng demonyo ay natikman ang pinakamahusay sa mga lahi ng demonyo, halimaw, at multo. Sa araw na ito, nang si Chinyu ay nalubog sa cultivation, isang jade talisman ang biglang nabasag. Iyon ang jade talisman na ibinigay ni Chinyu sa batang babae mula sa Crescent Moon Continent. Dati, dinala siya ng batang babae para mamitas ng paramita flower. Malamang may problema siya ngayon. Sumimangot si Chinyu, at ang kanyang katawan ay agad na nawala sa lugar. Ang Crescent Moon Continent ay hindi kalayuan dito. Sa kanyang kasalukuyang bilis, makakarating siya sa Crescent Moon Continent ng napakabilis. Sa sandaling ito, ang lugar ay napuno ng demonyong Chi. Ang mga halimaw na ito ay ang hukbo ng lahi ng halimaw na gustong umatake sa Black Platform Continent. Ang malawak na divine sense ni Chinyu ay nawala, at natuklasan lamang na 80% hanggang 70% ng mga tao dito ang namatay. Kung ang nayon ng batang babae ay hindi matatagpuan sa isang liblib na lugar, sila ay nasa gulo ngayon. Dumating si Chinyu sa nayon sa sandaling ito. Ang ilang mga koponan ng lahi ng halimaw ay sumugod na sa nayon at nagsimulang patayin ang mga tao ng walang habas. Kahit na makapangyarihan na ngayon ang kaluluwa ni Chinyu, galit na galit siya na walang awang pinatay ng mga halimaw na ito ang mga ordinaryong tao. Siya ay sumuntok, at ang Fist Chi ay nagdala ng mapanirang pagbabago na sumabog sa ilang mga monster team. Ang napakalaking shockwave ay direktang pumutok sa mga halimaw. Sa ilalim ng spiritualization technique, isang proteksyon na kalasag ang lumitaw sa mga katawan ng mga taga-nayon, na nagpo-protekta sa kanila. Kuya, ikaw pala. Iligtas mo talaga kami. Nagliwanag ang mga mata ng batang babae, at mukhang tuwang-tuwa. Oo, little girl, hindi naligtas dito. Dadalhin ko kayong lahat sa ibang lugar. Napangiti si Chinyu at tinapot ang kanyang ulo. Ang Crescent Moon Continent ay isang tigang na lupain sa simula. Napakakaunting mga magsasaka ang magbubungkal doon. Kung ang ganitong espasyo ay nakatagpo ng halimaw na hukbo, ang mga taong naninirahan sa loob ay mamamatay. Sige, aalis kami kasama mo. Siya nga pala, kuya, maaari mo bang iligtas ang isang maliit na monghe? Hinikayat niya ang mga masasamang tao upang iligtas kami ngayon lang. Itinaas ng batang babae ang kanyang ulo at nag-aalalang sinabi. Tumanggo si Chinyu at inilagay ang batang babae at ang mga taga-nayon sa somero ring. Iniskan niya ang lugar gamit ang kanyang banal na sentido. Isang matinding labanan ang nagaganap sa gilid ng Crescent Moon Continent. May natuklasan siya pagdating niya sa Crescent Continent, ngunit nagmamadali siyang iligtas ang batang babae at hindi niya ito pinansin. 2,370 ang munting monghe. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang magsasaka na iyon na kaya niyang tumagal hanggang ngayon sa ilalim ng pagkubkob ng hukbo ng lahi ng halimaw. Isang kalbong kabataan ang nakatayong nakayapak sa lupa, bakas pa rin sa mukha niya ang lamang. Isang layer ng Buddha light ang bumalot sa kanya. Kinalikot niya ang mga butil ng Buddha sa isang kamay at gumawa ng hand seal sa kabilang kamay. Ang mga sinaunang awit ng mga banal na kasulatan ay patuloy na umaagos mula sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, maraming halimaw ang natangay ng mga paa at nakahiga sa lupa. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng hukbong halimaw,
at sumabog ang mga binti ng mga halimaw na nakasalubong niya. Nakakatakot na lakas. Nagulat si Chinyu. Masyadong relaxed ang munting monghe na ito. Tila namamalengke siya at sobrang relaxed kapag kaharap ang Monster Race Army. Maari pa niyang kontrolin ang kanyang mga spell technique para panatilihing buhay ang mga halimaw na ito. Sa sandaling ito, ang halimaw na general ng lahi sa higanteng Kalisya ay nagpakawala ng galit na dagandong. Dose-dose ng mga pari ang umawit ng mga inkantasyon sa paligid ng altar. Sa kalangitan, umihip ang malamig na hangin sa pagitan at ang demonyong Chi ay natakpan ang hangin ng isang pakiramdam ng kakila-kilabot ng hindi sinasadya. Si Chinyu, kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay parang isang malaking bundok na pinipigilan ang kanyang banal na sentido, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Habang patuloy ang pag-awit ng inkantasyon, lalong lumakas ang pakiramdam. Biglang bumagsak ang napakadilim na madilim na kulog ng malakas, at isang napakalaking demonyong aura ang bumalot sa buong Crescent Moon Continent. Agad na tumayo ang buhok ni Chinyu at agad niyang itinago ang kanyang panloob na chi hanggang sa sukdulan. Sa sandaling ito, tila naamoy niya ang isang walang katulad na malawak at malakas na panloob na chi. Naramdaman lang niya ang pakiramdam na ito nang salakayin siya ng tagapangalaga sa panahon ng backlash ng Path of Heaven. Sa isang iglap, ang buong kontinente ay nahulog sa ganap na katahimikan. Ang lahi ng tao ay mga bangkay sa lupa, ang natitirang mga kaluluwa ng sangkatauhan sa kalawakan, at iba't ibang sigla ay tila nilamon ng demonyong Chi. Pagkatapos noon, mabilis na nawala ang demonyong Chi. Ang bilis ay napakabilis kaya naisip ni Chinyu na ito ay isang ilusyon. Ang pamamaraang ito ay medyo katulad ng ginamit ng lahi ng halimaw sa Asher Firmament Sect. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas advance ang ritual na ginawa ng lahi ng halimaw. Ang nangungunang general ay umungal at sumugod sa madilim na ulap na nagtataas ng bandila. Biglang bumukas ang watawat, at hindi mabilang na mga kaluluwa ng tao ang nagsilabasan mula rito. Parang talon, bumulwak ang dugo at tumagal ng 12 ng segundo bago tuluyang nakalabas ang mga kaluluwa at dugo at saka biglang nilamon. Bagamat baog ang kontinenteng ito, mayroon pa rin itong malawak at walang hangganang espasyo. Ang pamamaraang ito ay sapat na nakakagulat. Sa banal na kahulugan ni Chinyu, halos lahat ng natitirang panloob na chi ng tao sa espasyong iyon ay nilamon sa isang iglap. Nang mawala ang demonyong chi, isang blood moon ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang pulang ilaw na pumuno sa kalangitan ay sumikat sa Crescent Moon Continent, at ang mga mag-aaral ng mga halimaw na iyon ay biglang naging pula. Ang blood moon na ito ay tila direktang nagpagulo sa kanila, ANO Bitcoin Epsilon S. Ang mga halimaw sa lupa na ang mga binti ay nabali, ang gilid ng pagkabasag ng buto ay nanginginig, at pagkatapos ay unti-unting bumabawi. Isang dugong pulang ilaw ang sumikat sa katawan ng general, at ang isang marahas na panloob na chi ay biglang lumundag na parang tubig. Sa suporta ng blood moon, ang hukbo ng lahi ng halimaw ay baliw na sinugod ang munting monghe. Kahit nabali ang kanilang mga binti, ang mga pinuno ay nakakapit pa rin ng mahigpit sa ilaw ng Buddha. Sinira nila ang sarili bago sila namatay para lang mabawasan ang kapangyarihan ng liwanag ng Buddha. Bahagyang namutla ang mukha ng munting monghe. Matagal na siyang nakikipaglaban dito at ngayon ay medyo nakaramdam na siya ng kaba. Ang 40,000 hanggang 50,000 na mga halimaw na kakaalis lang niya sa kanilang lakas sa pakikipaglaban ay nakabawi sa sandaling ito, at ngayon ay naglulunsad sila ng mas walang ingat at walang takot na pag-atake sa kanya. Buntong hininga. Bumantong hininga ang monghe at tumigil sa pag-awit. Sanskrit Sound Annihilation. Isang tunog ng Sanskrit ang nagmula sa bibig ng munting monghe. Sa sandaling ito, ang liwanag ng Buddha ay lumabas sa kanyang katawan. Pinigilan ng maningning na ilaw ng Buddha ang demonyong chi,
at ang boses ng Buddha ay kumalat sa lahat ng direksyon na may nakikitang mga alon. Sa sumunod na sandali, narinig ni Chinyu ang isang kabog sa kanyang puso. Para bang isang tunog ng Sanskrit ang sumabog sa kanyang banal na kahulugan, ngunit ang tunog ng Sanskrit na iyon ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ang hukbo ng lahi ng halimaw sa paligid ng maliit na monghe ay nahulog sa lupa at namatay ng tuluyan. Wala nang pagbabago ng kaluluwa sa kanilang mga katawan. Ang hukbo ng lahi ng halimaw ay tila nakarinig ng ilang utos at napaatras sila ng galit na galit. Duguan ang mga mata ng general ng lahi ng halimaw. Ang demonyong chi sa kanyang katawan ay pumailang lang sa kalangitan, at ang boses ng Buddha ay talagang nawala libu-libong talampakan ang layo mula sa kanya. Itinaas niya ang halberd sa kanyang kamay ng mataas at dahan-daang naglakad patungo sa munting monghe. Bago niya marating ang munting monghe, binasag siya ng halberd gamit ang umaalon na demonyong chi. Kalmado ang ekspresyon ng munting monghe habang tinatanggap niya ang malademonyong halberd gamit ang kanyang palad. Ang ilaw ng Golden Buddha ay bumaril mula sa kanyang kamay, at hindi mabilang na demonyong chi ang nadalisay ng liwanag ng Buddha. Dahan-daang ibinuka ng general ang kanyang bibig at naglabas ng isang salita. Mamatay. Ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang kamay ay muling sumabog, at ang napakalaking demonyong chi ay lumabas sa kanyang katawan. Ang demonyong chi ay sumabog mula sa halberd na parang bagyo sa palad ng monghe. Di man. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ng general ng halimaw na lahi ay talagang tumaas. Talagang nalampasan na nito ang kaharian ng kalahating hakbang na Tribulation Transcending Stage. Ito ay medyo katulad sa kapangyarihan ng pahiram ni Teng Zisho mula sa langit. Ang tatlong paninindigan ng paunang pagninilay, sa pagitan ng body, pagtatapos ng samsara, at simula ng nirvana. Kalmado ang ekspresyon ng munting monghe. Ang kanyang kanang kamay ay biglang naglabas ng tatlong Buddha beads. Ang tatlong Dharmaiksil ay bumaril sa hangin at agad na naging tatlong malalaking Buddha, na pagkatapos ay bumagsak sa katawan ng Monster Race General. Hindi pa rin sapat. 9 na dragons. 9 na nagngangalit na apoy na dragon ang umikot at bumangga sa halberd. Pagkatapos ay hinayla ni Chinyu ang munting monghe. Singularity space. Iniunat ni Chinyu ang isang kamay, at kaagad, libu-libong espasyo ang nabuo sa kanyang harapan. Sa wakas ay dumapo ang halberd sa kanyang kamay matapos tumama sa hindi mabilang na espasyo. Naramdaman na lamang ni Chinyu ang isang walang kapantay na puwersa na dumapo sa kanyang palad, na agad na nagpatambo sa kanya ng ilang libong talampakan sa ilalim ng lupa. Walang tigil na yumanig ang buong lupa, at lumitaw ang mga bitek sa braso ni Chinyu. Halos kasabay nito ay biglang umabot ang isang kuko mula sa likod ng general. Napahawak ito sa likod ng general ng lahi ng halimaw, at narinig ang mga tunog ng pagbangga ng bakal. Ang kuko sa ilalim ng spiritualization technique ay makakamot lang sa katawan ng Monster Race General. Ito ay isang kuko na umabot sa kalahating hakbang na makalangit na lakas. Nagulat si Chinyu sa kanyang puso. Hindi maganda ang kanyang mga galaw. Isang layer ng Sumerochi ang naanod mula sa kanyang kamay at ikinabot ang sarili sa higanteng kuko. Ang higanteng kuko na puno ng spatial na kapangyarihan ay muling lumundag ng kapangyarihan. Ang general ng lahi ng halimaw ay tila may naramdamang hindi tama. Umiwas siya sa gilid, at bumagsak ang isang braso niya sa lupa. Lumapit siya sa gilid ng braso, binuhat ito, at nawala sa lugar. Galit na umungal ang general ng lahi ng halimaw. Itinaas niya ang kanyang halberd ng mataas, at hindi mabilang na madilim na kulog ang bumagsak dito. Lumilitaw ang mga pagbabago sa nanginginig sa lupa. Let's go. Hindi natin siya matatalo. Tinapot ng munting monghe ang balikat ni Chinyu. Sa susunod na sandali,
Si Qin Yu ay nasisilaw at nakarating sa isang bagong kontinente.